Remember to become a minister also. So kanina yung word natin dito is to equip, di ba? Sabi dito, no? To equip the saints. So kaya kailangan lumago tayo. Dito naman sa number 3, God wants every member to become a minister also. Ano yung word natin yan, brother? Ano? To equip the saints for the work of ministry. So kala nyo, sa labas lang may trabaho? Alam niyo po ba, gusto rin ng Panginoon magtrabaho tayo sa kanyang gawain. At ang pinakamasarap, pag nagtatrabaho tayo sa ubasan ng Panginoon, pag naglilingkod tayo, ang amo natin ay Diyos. Diyos ang magpapasweldo sa atin. Diyos ang magpapala sa atin. So, going back to my testimony, I worked beyond. And then later on, the Lord promoted me. I became a training director po sa NCST Heroes Academy, but before, ako po isang ordinaryong instructor lang. Meron pa po akong department head. Sa taas ng department head, meron po kaming center manager, may deputy director, at meron pong executive director. So, panlima pa po ako sa dulo. Pero the Lord is good all the time. Amen. So sabi, tawag ginawag ka ng Panginoon, hindi para maging huli. Yung huli, ginagawang una. Yung buntot, ginagawang ulo. Promotion comes from God. At sabi, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kung nagtatrabaho po ako, napagkamalan akong janitor, pinagtulak ako ng malaking electric fan. Tinulak ko naman. Ang dami kong mga nakauwi na ako sa bahay, pinabalik pa ako ng boss ko, kahit ako nilalagdag, bawal lumabusin. Pero lahat pala ng bagay, mga kapatid, yung hindi nakikita ng tao, nakikita ng Panginoon. Amen. And from that, 2012 po ako na-hire, and then 2015 po, I was promoted verbally ng aking boss. Nakita po ako na nagsasalita ako isang beses, and then I think that's the presence of the Lord. He was moved by the presence of the Lord. At sa lahat po ng mga department head doon, bila akong pinromote verbally. Kaya lang, sabi po nung aking head supervisor, hindi pa raw ako ready. Kailangan niya ako i-ready. Humingi siya ng 6 months. So inabutan ako ng 2016. Pero noong 2016, instead na i-develop niya ako, i-motivate niya ako, i-mold niya ako, hindi niya po ginawa yon. Dinimotivate po niya ako. At pinaramdam niya sa akin that I am not worthy to that position. 2016, gusto ko na po mag-resign, umiiyak na ako. I don't feel that I am promoted. I feel demoted. Yung sweldo ko bumaba. At talagang baba, nabaon po kami sa utang. Kasi po, tinanggalan ako ng teaching load. So, nagpinag-focus ako, tinitrain daw ako kuno, pero ibinababa po ako. Pero mahirap ibagsak ang taong nasa kamay ng Panginoon. Amen. At ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Ang pangako niya, iingatan kita, di pagsasanggalang. Ang sabi niya, hindi ka maaano kahit ang tapakan mo yung mga leon, ahas na babagsik. Itataas ka niya upang hindi masaktan ng mga paa mo sa patong matalas. Amen. And that's what God did to me. Alam niyo, 2016, umiiyak po ko sa Panginoon, Lord, ano ba? At gusto ko lang, sabi ko, talagang mali akang nagtrabaho ako, magbabalik na ako sa pagpupunta, sa paglilingkod sa Panginoon. And then 2016, Christmas fellowship namin, kasi Christmas party ng school, gusto ko na po talagang mag-resign. Kaya lang sabi ko, sayang naman yung bonus, 13-month pay, yung isang basket na grocery namin pag Pasko, kaya sabi ko, hintayin ko na hanggang Pasko. No? Kaya nung Christmas party namin po, mga kapatid, believe me, kasama ko yung panganay kong anak, maliit pa anak ko, no? Kasi that was 7 years ago. No? 7 years ago. Awak-awak ko, kasi pag sinasama ko tong anak ko, talagang simula nung sinama ko siya, may blessing, lagi akong nakukuha. Pero ang ito usapan namin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign na magre-resign na ako. Bigyan mo rin ako ng sign na magpapatuloy pa ako rito. Ang hiningi kong sign, Lord, manalo lang ako ng isang major prize, hindi ako magre-resign. Aba, naubos na lahat po ng lahat ng grand prize, hindi ako nabunot. Kanlungkot ko, sabi ko, magre-resign na talaga ako. Alam niyo, bago po mag-uuwian na tayo ng mga empleyado, biglang
Tantararan! May 5 TV na ipinasok na naman. Surprise daw, bonus, 5 TV. At gusto kong sabihin sa inyo, sa 5 TV yun, tinawag ang pangalan ko. Alam mo nung tinawag ang pangalan ko, napahaleluya ko, sabi ko, hindi ako magre-resign. And then, pag nalaman ko di ako magre-resign, I chat my friend, the president. Sabi ko, sir, are you serious with me when you promoted me? Yes naman, of course, why? Then, give me an appointment letter. Alam mo po, 2017, pagpasok ng January, pinuntahan ko HR, ako gumawa ng job description ko, ako gumawa ng vision, mission, etc., etc. And then, kinuha ko yung aking appointment letter. Kasi yung supervisor ko, yung pinaka-immediate superior ko, binababa po ako. Pero praise be to God. 2017, so I received my appointment letter as a training director of NCST Heroes Academy. And until now, ako pa rin po. At yan po'y binabalik kong papuri at pasasalamat po sa ating pong Panginoon. Amen. Alam mo, kapag alam mo yung kalooban ng Panginoon, hindi ka dapat matakot. So ang sabi po dyan, no? To work for the ministry. So ang ibig sabihin niyan, ito nakita ko, nagtrabaho ako sa gawain sa Diyos. Wala po akong sweldo, wala akong love gift. Alam ng asawa ko yan. Which is supposed to be, meron akong 20% na dapat tinatanggap ko doon sa simbahan. Pero hindi ko po yan kinuha for the past 14 years. Pero ang Diyos ang nagpasahod po sa akin. Ang Diyos ang nagpasweldo po sa akin. Alam niyo, kinuha ko lang po yan nung pandemic. Kasi napansin ko, bumababa ang tithes and offering po namin. And then, na-impress ng Lord sa akin, tanggapin mo kasi yung para sa iyo. At alam niyo, nung tinanggap ko yung para sa akin during pandemic, pero doon iniangat ng Diyos yung financial ng iglesia ng Panginoon. Palakpakan mo, Panginoon. Ang tagal ko po palang pinagdadamutan yung gawain ng Diyos. Pero nung tinanggap ko po yung para sa akin at alam naman ng Panginoon, ibinibigay ko rin para sa Kanya. Lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Walang naglingkod sa Diyos na nalugi. Walang naglingkod sa Diyos na hindi umasenso ang buhay. Basta tunay ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Lord kay Abraham, Abraham, I am your reward. Ako ang iyong gantimpala. Amen? So kahit kailan hindi nagkulang ng Panginoon, dumating din kami sa kawalan, sa kaubusan. Minsan sabihin ng misis ko, di wala nang gatas ang bata. Ako po, yung nakakarinig nung wala, na-pressure ako, na-stress ako. Ako po, messenger na ng messenger. Pagbasa ko sa messenger, Pastor, nagpadala ako sa iyo ng 5,000. Kunin mo na lang sa M. Luilier. Wala akong papaalam sa asawa ko, tumakbo ko pababa eh. Pagbalik ko, meron na akong gatas, pagkain na. Mga kapatid, pag sa Diyos ka naglingkod, hindi pwedeng hindi ka niya pasasahurin. Hindi pwedeng hindi ka niya gagantimpalaan. Amen? Ang Diyos ay mabuti. No? At dati ko, mga kapatid, no? Pag pumupunta po ako dito, nakamotor lang, angkas-angkas, nakikisakay. Pero salamat po sa Panginoon. Sabi ko dun sa assistant ko dati, minsan pumunta po kami ng Quezon Province. Alam niyo po ba, nakamotor lang po kami. Muntik akong mabagsak. Kasi yung ihip ng hangin, di ba ang sarap? Napapa-speaking in tongues na lang ako pag ako po. Pero sabi ko, isang araw, haayo tayo na 4 na gulong ang ating sasakyan. At ginawa po ng Panginoon, binigyan po kami ng sasakyan, hindi lang isa, kundi 4 ang binigay po ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. At alam niyo, napakabuti niya kasi it is my desire. Sabi ko, Lord, naawa ako sa manggagawa na hahayo, umuulan, umaaraw, walang sasakyan. Kaya po, pinagkalooban po kami ng Panginoon ng service para sa church. Ako po nagbabayad. Dapat simbahan ang magbabayad.
Pero alam nyo, ang pinakamasarap kapag humihingi ka na hindi para sa iyo, kundi para sa Diyos, sa gawain niya, ibinibigay po ng Panginoon. Kaya alam nyo, napakabuti po ng Panginoon, no? Pinahintulot niya na magkaroon po tayo ng L300 service ng simbahan, ng band, para naman po aming business. Talagang truly, the Lord is good all the time. Yun nga lang po, hindi ko po kayang i-drive. Maliit lang po ang kaya kong i-maneho. Kaya po nagtsatsaga kami dun sa maliit. Pero ang buti po ng Panginoon, kapag naglilingkod ka sa Kanya, Diyos ang nagbibigay ng gantimpala. Pero hindi madali. No? Kaya nga sabi rito, piniprepare tayo para maglingkod. Hindi tayo piniprepare para wala lang tayong gawin. Iniihanda tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Ano ba una kong ministry? Ano po, alam nyo, una kong ministry, utusan mo ako sa simbahan. Tagakuha ako, tagaayos ako nung lamesa, tagalinis, nagtambourine dancer din po ako, no? Hanggang sa naging youth president po ako, naging head, naging children ministry, naging youth pastor. Hindi naman automatic ang pagpapastor eh. Hanggang sa naging alalay ako ni Pastor Ramil, taga-take note ako sa meeting, taga-translate ng English sa Tagalog pag may seminar. Totoo po yan. Pag maatin sila sa Maynila, ako po abundot, no? Tumatalon kami sa bus, kasama ko pa sila Sister Marina, ang lalaki. Ang dami-dami namin karanasan. Naalala ko po si Sister Penny, sumakay kami sa MRT. No? Kubaw kami bababa Ortigas, parang nakita namin bumaba na. Sabi ni Pastor Abel, Ina, mare! Nung huli, umatin po kami sa Cubao, dumating po siya, closing prayer, nasa conference. Sabi ko, nasa ka na, punta Sister Penny. Diyos ko, nakita naligaw-ligaw. Sa Ortigas ba naman bumaba? Salamat nakarating. Pero ba't ka bumaba? Nakita kita eh. Akala ko ikaw yung sinusundan ko pababa. Pero alam niyo po, puro kasama ko matatanda. Minsan napagkapalan po kami na happy family. Humayo kami sa Mindoro. Kasi ang kasama ko po si Pastora Marina at saka si Pastor Joe, ang lalaki. No? At ako po ay anak nila raw. Minsan nabili kami ng biskwit, sabi nung tindera, mag-ina kayo, sabi naman ni Pastora Marina, hindi po, magkaibigan lang kami. Aba, tinitigan kami nung ano. Magkaibigan, napakabata, napakatanda, no? Pero napakalaki. But truly, the Lord is good. No po? At salamat sa Panginoon kasi sa tropa po namin, kami yung pastoral team, nakita ko, pinili po ako ng Panginoon. At pinili si Pastora Mel, dalawa pa po kaming buhay. Kaya po, mahal na mahal ko yung aming pastora na nasa taga-DBB1. No? Kahit na medyo maedad sila, kaya po, nilalagay ng Diyos sa aming puso, paglingkuran sila. Kaya pag may meeting, sinusundo ko po yung mag-asawa. Kapag kailangan nila ng sinusundo ko po sila. Kasi hindi po ako magiging pastor kung hindi rin po sila ginamit ng Panginoon sa aking pong buhay. Kaya po yung